Good morning! Ako ang inyong kuya na Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Bago ang lahat, shout out kay Bastarda31. Ayan ang kanyang message. Thank you for watching, sis. Hello sa'yo. Shout out na bonggang-bongga. In today's video, meron akong sasagutin na napakasimpleng tanong pero may sense. Nakita ko ang comment niya. Ito ay galing kay Michelle Estipolar 2647. Sabi niya, hello po, waiting na lang din po ako visa. Tanong ko lang po, bakit kayo umalis sa dati niyong employer? Sayang, mabait po sila. Dahil sa napakarami ninyong mga baguhan sa aking YouTube channel at para naman makilala ninyo ako at masabi ninyo kung gaano ako kaswerte or mahirap ba ang trabaho ko ngayon dito sa bago kong employers para meron kayong mga ideas kung gaano ako nagtiis dito. Bakit kaya? Ito po, ang pinakatanong niya is ganito. Bakit ako umalis sa aking employers na mabait naman sila? Hindi po ako umalis sa aking employers. Pareho po kaming umalis dito sa Hong Kong. Ibig sabihin po, ang employers ko ay nag-migrate. Doon na sila tumira sa Australia. Kasabay ng aking pag-uwi or pag-alis dito sa Hong Kong, parehong araw din kami nilisan namin itong Hong Kong. Sila ay papuntang Australia, ako naman ay papuntang Pilipinas. Nagtrabaho ako sa aking employer na yung dati kong employer, 5 years, tuloy-tuloy po yun. Kung gugustuhin lang sana, dadalhin nila ako sa Australia, kaso lang po, hindi pa sila settled doon. Hanggang ngayon, 1 year na nakalipas, ang aking mga employers ay hindi pa talaga naghanap ng trabaho. Sa bagay, kaya naman nilang mag-work from home dahil ang aking employer na lalaki ay officer naman yun sa bangko na pinagtatrabahuan nila kasi mga bankers sila guys. At saka yung babae naman, maghahanap dahil executive secretary naman yun at saka ang boss niya talaga merong branch doon sa Australia. Kaya hindi pa sila talaga or hindi na pa nila kailangan na mag-work pa talaga sa office dahil nagsisettle pa sila sa kanilang mahirap kasi pagbagong lipat. At saka sabi ng aking employer na kung magkaroon ng chance kahit na hindi nila ako kukunin, may mga kamag-anak naman sila doon, baka kukunin nila ako or ewan ko lang guys, pangarap ko rin yun. At napakabait talaga ang aking mga employers. Kung pwede lang, wag na magpalit ng employer, ayaw kong magpalit. At itong ngayon, yung employer ko ngayon is talagang binigay sila sa akin, hindi ako nag-apply. Kasi ang babae kong employer noon at itong lalaki ko ngayon na employer ay magkapatid. So, pinasa ako dito or nagustuhan akong kunin ng employer ko ngayon na lalaki dahil nakita nila yung magandang record ko sa aking employer dati. Kaya guys, kapag kayo ay magtrabaho, dapat mag-build kayo ng magandang samahan or magandang record, talagang i-ano nyo yan guys, yung maganda yung reference, maganda yung background ninyo sa dati ninyong mga employers. Who knows, kung hindi na nila kayo kailangan, ay ibibigay nila or i-recommend nila kayo sa kanilang mga kaibigan or kamag-anak. Dahil bago po ako natapos or bago natapos ang stay ko dito sa Hong Kong, pumirma na kaagad kami ng kontrata dito sa bago kong employer, which is kapatid ng amo ko. Kumusta naman ako dito? Guys, sa unang 6 months ko sa pagtrabaho dito sa bago kong employer, hindi ko talaga gusto. Grabe ang trauma ko talaga. Nabanggit ko na to sa mga past vlogs ko pero dahil marami pa rin baguhan sa inyo, ito po ang nangyari kung bakit na-trauma ako dito. Araw-araw o bawat kain, may sermon po ako guys. Hindi ako sanay na sinisermonan. Napakapihikan nila dati sa pagkain, anong lulutuin ko, yung mga ganyan. At ang problema guys, wala akong mailuto ng masarap kasi wala silang binibigay na budget. Isang araw ata or 2 araw, babudgetin ko yung 70 Hong Kong dollars. Magkano po yun? Sa gulay pa lang, bibili ka ng 20 Hong Kong dollars, kulang pa sa kanila. And then, kailangan kong mag-budget yun guys. Napaka-strict nitong lalaki pagdating sa pagkain at saka ayaw niya yung dinidisturbo. Gusto niya iba-iba yung putahe. Yung mga ganun, maya-maya or bawat kain nila meron talaga akong sermon. Yung sermon na ipapaupuin ka talaga sa harapan nila. Tapos yun, ang dami-dami mga ganyan. Guys, merong isang beses na iyak talaga ako sa harapan nila. Hindi lang isang beses ako umiyak pero sa harapan talaga nila, grabe. Ito po bakit naisipan kong mag-break contract dito sa kanila dahil nga hindi ko nakayanan yung trauma na yun. 6 months na ginawa sa araw-araw
guys, na kahit anong ginawa ko, kahit anong lulutuin ko, ang dami pa rin talagang mga sinasabi sa akin. Hindi ko talaga mate. Kaya, swerte na lang na may utang ako sa bangko, hindi ako pwedeng mag-break contract. Dahil kapag mag-break contract pa ako, kahit nakukuha ako ng employers dito, uuwi pa rin ako sa Pilipinas. So, wala akong pangbayad sa bangko. Dahil kailangan ko talaga ng pera noon. So, I don't have chance to break my contract. Wala po akong choice. Kaya manatili na lang talaga ako dito. Maraming nagsabi sa akin, mag-break contract ka na. Ito mga sulsul ng mga kaibigan dahil easy lang talaga sa kanila na magsabi na mag-break contract ka na. Maraming mahanapan na trabaho dyan. Yes, totoo po yung mga sinasabi nila na marami kang mahanapan na trabaho dito. Pero kung wala ka namang pera, pag uwi mo sa Pilipinas, nga ka, di ba? Kailangan mong magtiis talaga. Kaya ayun, nagtiis talaga ako. Binigay ko talaga ang gusto nila. Pero kung may pagkakataon akong mag-reason sa kanila na ganyan, guys, communication lang yan. Ibigay mo or magbigayan kayo ng ideas. Kung tatanggapin nila yung idea mo, hindi okay. Kung hindi, maghanap ka na naman ng paraan kung paano mo makuha yung gusto nila. So, 6 months po yun. At talagang stress na stress talaga ako. Parang bawat kain namin, tapos kunting tanong lang sana na maganda naman ang itatanong, parang kinakabahan na talaga ako, nawawalan ako ng gana kumain. Ganun po ang grabe na naranasan ko dito sa aking employers. Hanggang ngayon, kung may kunting Joy, ganyan na tawag na sa pangalan ko, nanginginig na ako. Pero okay, dahil sa medyo wala naman ako malalapitan ng mga kaibigan dahil hindi naman kung tutuusin kahit gaano kadami ang kaibigan mo dito, hindi yan talaga makatulong sa inyo. Advice lang, pero ikaw pa rin ang magkaroon, ikaw pa rin maghahanap ng paraan paano ka makapag-survive. Kaya kayo, kapag nagtrabaho kayo bilang isang OFW, kailangan kaya ninyong harapin ang mga pagsubok, yung ikaw lang mag-isa. Hindi mo na kailangan maghingi ng tulong sa mga kaibigan or advices dahil minsan yung advice nila, halimbawa yung sinasabi sa akin na mag-break ka na, o nga, yun ang sinasabi ko, marami kang mahanapan ng mga employers dito, pero mag-uumpisa ka naman, uwi ka na naman sa Pilipinas, wala pang perang dala. So, hanggang sa naging nakuha ko na ang gusto nila, and then nagbigay ako ng idea na kung gusto niyo ito lang naman kasi ang pinaka-problema ko yung pagluluto sa kanila at saka walang budget. Sabi ko, kung gusto ninyong magluluto ako ng iba-ibang putahe sa gabi, lalo na sa dinner ninyo, ay bigyan niyo ako ng budget kahit 300 at saka mag-grocery kayo, order kayo ng frozen foods. Marurolling ko na yan guys, ang 300 Hong Kong dollars na yan. Kahit na pakunti-kunti, marunong ako maghanap, marunong ako magtitingin-tingin kung saan yung mga murang bilihin. Kaya ganun po. Hanggang sa naging okay na at saka 6 months, 7 months, okay na po ako ngayon dito. At ang tanong, ano ang trabaho ko dito sa employer ko? Okay, dito makinig kayo. Ang mga employers ko na ito, wala po akong alagang bata, kagaya ng mga sinasabi ko, wala akong mga alagang hayop dito, dalawa lang talaga sila. Bakit nila ako kinuha? Wala naman akong alagaan. Dati naman silang walang katulong. Kinuha nila ako guys dahil bago mag-asawa ito sila, gusto nila kapag magka-baby na sila, ako ang kukunin dahil nga sa experience ko sa ate ng aking employer ngayon, kaya gusto nila, ayaw nilang mapunta ako sa iba. At saka dahil na rin sa sales talk ng aking amo dati, dito sa aking employer, talagang gustong-gusto nila akong kunin. So, naka-reserve ako para sa kanila, para sa pag-alaga sa kanilang magiging baby. Ano ang trabaho ko ngayon dito? Ang mga employers ko, itong babae, nagigising ako ng alas 5 kapag may araw ng pasok, Monday to Friday, nagigising ako ng 5 a.m. para paghandaan itong babae magluluto ako ng kanyang breakfast and then yung lunch niya kasi magbabaon siya, teacher ang aking among babae. Ang kanyang baon lang, tinapay, then pritong itlog. Yung ganun lang guys, kamote. Napakasimple lang talaga ang kanyang kinakain. At saka yung lunch niya, gisa-gisa lang. Basta make sure ko na may nakahalong gulay para kasi gusto niya healthy. And then itong lalaki naman ay every Monday to Friday ay 2 itlog lang talaga yan nilaga sa morning. Kaya wala po akong talagang problema pagdating sa trabaho dahil umaalis tong babae alas 7 and then itong lalaki naman alas 8 ng umaga. So 7, 8, wala na sila lahat dito. Pagdating sa lilinisin, hindi sila maarte. Basta wala lang sila makita ang mga insekto, okay sa kanila. Kaya alas 8, maglaba-laba lang ako, washing lang yan, and then wala na akong trabaho. Kaya minsan nabuboring ako kahit ano-ano na lang ang ginagawa ko. 'Di ba marami talaga sa inyo ang nangangarap na sana ganito na lang ang trabaho nila sa akin. Pero guys, ganun nga ang sinasabi ko sa inyo. Kapag unang dating ninyo sa inyong mga employers, tapos gumive up kayo kaagad dahil nakaranas kayo ng hirap, hindi ninyo maranasan ang naranasan ko ngayon na yun pala kapag gumive up ako, at naghanap ako ng ibang employers, ano kaya ang aking mga
karanasan na naman sa bago kong employers. Ngayon, napakasimple lang ang aking trabaho. Wala po talaga akong trabaho, guys. Kasi yung mga pagsubok sa unang dating ko sa kanila, first month to 6 months, hindi ko nakayanan talaga noon. At kung tinuloy-tuloy ko ang pag-break contract, wala ako ngayon dito. Hindi ko alam ang kapalaran ko sa sunod. At yun pala, maganda pala ang kalagayan ko. Kahit na yung sahod ko is maliit kaysa sa dati, pero sahod lang po yan, guys. Marunong kang magtipid, mapagkasya mo pa rin yan. Mahalaga, wala ako masyadong trabaho, ganyan, pa-vlog-vlog lang inyo ko niya. At saka, hindi na sila maartilutuan ngayon. Basta may isi-serve lang ako sa kanila, iba-ibang putahe. 2 putahe lang yan ha, sa bawat kain nila. Gulay at saka meat. Yun lang po, wala silang kaarte-arte. Basta wag ko lang lagyan ng asin at saka bitsin or maraming mantika. Kakain yan sila. Yun po ang trabaho ko dito. Wala po ako masyadong trabaho. Kaya kapag may mga pagsubok kayo sa inyong mga trabaho, i-try ninyo, guys, na subukan yan at baka sakali na mapagtagumpayan ninyo at magiging okay na lahat. Dahil lagi kong sinasabi, adjustment period lang yan. At magiging okay din yan, guys. Huwag po kayong sumuko kaagad. Kung hindi na talaga kaya, and then, yun na ang time na mag-go na kayo. Maghanap na kayo ng ibang mga employers. Okay, thank you for watching. Bye!